Sabi ko sa kanya kahit na civil wedding lang, kain lang kami sa labas kasama ang dalawa naming anak. Pero ang sagot niya, wala pa tayong budget dyan. Sa sobrang sama ng loob ko, hindi ako tumabi sa kanya sa higaan. Pero di pa pala matatapos dun yung sakit. Tumalikod lang din siya at natulog ng mahimbing kasabay ng malakas na hilik. 27 na ako at 31 naman siya. Sa 10 taon naming pagsasama ay never akong humingi ng mamahaling gamit. Maaga kami nagsama at siguro ito na rin ang resulta ng pagmamadali kong mag-asawa. Ang hindi maka-experience ng proposal or kasal. Nakada titingin ako online ay nag-add to cart ako ng mga pupwedeng magamit sa kasal. Ngayong taon ko lang naman to ginawa kasi naisip ko na 10 taon na rin naman kami. Tumitingin din ako ng mumurahing wedding gown at ini-imagine ko rin na sana naglalakad ako papunta sa kanya habang may kanta na He Knows. Palagi ko namang tinatanong sa kanya kung kailan kami magpapakasal. Na ang sabi ko nga sa kanya kahit na civil wedding lang, kukuha lang ako ng dalawa naming friend para maging witness tapos kakain lang kami sa labas kasama ang dalawa naming anak. Pero ang sagot niya, wala pa tayong budget dyan. Naiintindihan ko naman yung part na yon. Ang di ko maintindihan ay nung tinanong ko siya ng kailan ka magpo-propose nang ma-experience ko man lang. Tumawa lang siya at sumagot na wala akong singsing at wala akong pera. Sa 10 taon namin, never naman ako nag-demand ng mamahaling singsing. Kahit nga tag 100 or 200 ay okay lang. Pero siya napansin ko na wala talagang plano. Hindi naman agad-agad ikakasal kapag nag-propose na. At nung narinig ko yung sinabi niya na wala siyang singsing at pera, sumama yung loob ko, nalungkot ako ng bongga at nag-umpisa na akong mag-type para maglabas ng sama ng loob dun sa application ko na note. Kasi sobrang sama ng loob ko, hindi ako tumabi sa kanya sa higaan. Lumipat ako ng pwesto na sa pinakagilid bale sa gitna yung dalawang bata. Pero hindi pa pala dun natatapos yung sakit. Tumalikod lang din siya, natulog ng mahimbing kasabay ng malakas na hilik. Sobrang sakit na parang wala siyang pakialam sa akin. Pumasok ako ng CR at dun ako umiyak ng umiyak. Nanood ako ng mga simple genuine proposal at tinatanong ko si Lord, bakit di niya to magawa, Lord? Hindi ako humihingi ng labi. Deserve ko naman siguro yun kasi nga 10 taon na rin naman kami nagsasama. Todo yung iyak ko sa CR pero todo rin yung hilik niya. Masakit pala na parang ako lang yung may plano. Ako lang naman pala yung nangangarap. Habang buhay na lang siguro magiging parte ng imahinasyon ko ang proposal at kasal. Hindi ko ba yun deserve dahil may dalawa na kaming anak? Nakasalanan ko yata to dahil mas inuna kong magpabuntis kaysa magpakasal. Bakit yung iba buwan pa lang pinapakasalan na? Bakit sa akin proposal nga hindi kaya? Mami Len, sana mas marami pang babae ang makahanap ng lalaki na hindi lang sila bubuntisin kundi papakasalan. Letter sender, Lian. Hindi sa hindi mo deserve or nabuntis ka na ganito ganyan. Sadyang wala pa sa planong pakasalan ka. Sana yung rason mo hindi lang sana gusto mong ma-experience, kundi yung gusto mong maging secured kami ng mga anak mo. Gusto ko ng peace of mind at assurance sa relasyong meron tayo. Maging automatic decision maker in case of emergency. Na gusto ko protected yung mga pinaghihirapan natin pareho. Na gusto ko ng malinaw na rights and benefits. Kasi kung yun yung rason, baka nagkaroon kayo ng deep talk at nakuha mo yung eksaktong sagot. Kasi commitment yan, decision yan, paninindigan yan. Hindi lang yan tungkol sa experience, hindi lang yan pang IG, TikTok Reels. Na baka habang ikaw na nangangarap ng kasal, siya yung contento na sa setup na walang dagdag responsibilidad. Huwag yung ikaw yung mag-e-effort, magpipilit, lalo't usaping kasal. Kasi kung hindi lalaki ang magdidesisyon, hindi talaga yan mag-e-effort. Or if mapilit mo at pagbigyan ka, baka lahat na maging problema nyo sa future ay sa'yo lahat iba to. If he doesn't have plan at kanyang nag-i-stay ka pa rin naman, na hindi niya nararamdaman yung takot na mawala ka, bakit pa nga naman siya mag-e-effort? Unti-unti mo lang binababa yung value mo sa taong hindi naman talaga ready spiritually, mentally, financially. So, ang ending, lalo lang siyang mawawala ng pake.